Solicitor General Jose Calida to ABS-CBN. The end is near. Hindi kinukontra ni Solicitor General Jose Calida ang Kongreso sa usapin ng franchise renewal ng ABS-CBN. Ito ang unang nilinaw ni Calida sa pagdalo niya sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Kamara tungkol sa ABS-CBN franchise renewal ngayong Lunes, June 1. Ang paglinaw ng Solicitor General ay kaugnay ng alegasyon ni House Speaker Alan Peter Cayetano na na-pressure ang National Telecommunications Commission or ang NTC kay Calida. Kaya ipinasara ng komisyon ang network matapos mag-expire ang prangkisa nito. Mayo 3, isang araw bago mapaso ang franchise, nagbabala si Calida na maaaring makasuhan ng graft ang mga opisyal ng NTC kung papayagang mag-operate ang ABS-CBN. Nangako kasi ang komisyon sa Senado at Kamara na maglalabas ng provisional authority para makapag-broadcast pa rin ang network kahit mag-expire ang prangkisa nito sa Mayo 4. Pero pagsapit ng Mayo 5, nagbaba ang NTC ng cease and desist order at ipinasara ang lahat ng TV at radio station ng ABS-CBN. I am not a loggerheads with Congress, bungad ni Calida sa kanyang opening statement sa House hearing. I only caution NTC of its possible encroachment on the legislative power if it issues a provisional authority without a law authorizing such action. I never mentioned the name of Speaker Cayetano and any congressman in many advisory letters to the NTC or in any of my subsequent press releases. Calida refuses to answer questions about ABS-CBN cases. Dumalo sa pagdinig sa pamamagitan ng video conferencing app na Zoom. Nilinaw rin ni Calida sa Kamara na hindi siya maaaring magsalita tungkol sa dalawang kaso ng ABS-CBN na nakabinbim ngayon sa Supreme Court or EC. Ang mga ito, aniya, ay ang co-warranto petition na inihain niya sa SC or Supreme Court at ang petition for certiorari and probation na isinampa ng ABS-CBN laban sa NTC. February ngayong taon nang maghain si Calida ng co-warranto upang hilingin sa Korte Suprema na bawian ng prangkisa ang ABS-CBN dahil sa iba't ibang paglabag. Katuwiran ni Calida, ang pagsasalita niya tungkol sa mga detalye ng co-warranto ay labag sa sub-judice rule. Ang sub-judice rule ay ang paglilimita sa mga pahayag at komento tungkol sa judicial proceeding or judicial proceedings upang maiwasang maimpluwensyahan ang korte sa magiging pasya nito. Mayo 7, nang naghain ng certiorari case ang ABS-CBN upang questionin ang cease and desist order ng NTC, hiling ng network na magpalabas ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order or TRO sa shutdown na inuutos ng komisyon. Bilang Solicitor General o lawyer ng gobyerno, si Calida ang abogado ng NTC sa kasong ito. At ang pagkukomento niya ayon kay Calida ay labag naman daw sa kanyang Code of Professional Responsibility bilang abogado ng komisyon. Solgin stands by accusations versus ABS-CBN. Sa House hearing,
Nanindigan si Kalida na ang ABS-CBN has committed too many violations which went unnoticed and unpunished. Muling binanggit ng Solicitor General ang paglabag umano ng ABS-CBN Convergence Incorporated sa pag-aalok ng pay-per-view ng walang permiso ng NTC. Ang ABS-CBN Convergence ang telecommunications unit ng kumpanya at nag-ooperate sa ABS-CBN TV Plus. Inulit din ni Kalida ang tungkol sa pag-iisyu umano ng network ng Philippine Depository Receipts or PDRs sa mga dayuhan or PDR. Aniya, ang PDRs grant beneficial ownership over the underlying ABS-CBN Corporation shares. Ito raw, ani Kalida, ay pasok sa batas ng foreign equity restriction na nagtatakda na ang isang media entity ay dapat na 100% na pagmamay-ari ng Pilipino. Para sa Solicitor General, mainam na binubusisi ngayon ng Kamara ang mga alegasyong ito laban sa ABS-CBN. Ito raw ay para matukoy kung karapat-dapat na bigyan ang network ng panibagong 25 taong franchise to broadcast. Matagal na raw kasing pinapaniwala ng ABS-CBN ang publiko na ang network ay in the service of the Filipino ayon kay Kalida. Pero ang motivation daw ng ABS-CBN ay not service but by greed and desire for power and influence. Anang Solicitor General, for decades now, ABS-CBN has been deceiving the Filipino people. Their brazen act must come to an end. The hour of reckoning may have been delayed, but it now has come, aniya. Para sa mensahe niya sa ABS-CBN, hiniram ni Kalida ang isang linya sa sikat na classic song ni Frank Sinatra na My Way. Sinabi ni Kalida sa ABS-CBN, I could hear now the voice of Frank Sinatra resonates, and now the end is near. Sinabi ni Kalida sa ABS-CBN, I could hear now the voice of Frank Sinatra resonates, and now the end is near. Karamihan ng mga aligasyon ni Kalida ay nasagot na ng pamunuan ng ABS-CBN at ilan sa mga ito ay nilinaw na mismo ng mga ahensya ng gobyerno. Isa ka bang reading news caption or isa ka bang reading news fan? Please don't forget to subscribe and more and pray to share. Ito po ay based lamang sa aking nabasa. Sana po ay meron tayong nalaman tungkol po sa renewal ng ABS-CBN. Wala po ako ditong pinapaboran. Ako lamang po ay nagbabasa dahil gusto ko lang marunong magbasa ng fluent ng Tagalog at kahit po English. So yun lang po. Maraming salamat sa ating lahat. Sana po ay magustuhan ninyo ang ating kwento. Ang next po na ating tatalakayin ay tungkol po sa Solgen Jose Kalida hits Coco Martin during ABS-CBN franchise hearing. Alam po nating lahat na si Coco Martin ay galit na galit tungkol po sa kanyang network na ipapasara na nga daw ng NTC. Nagagalit siya kasi ipapasara na po at alam nating lahat na naging viral din ang kanyang video. Sana po wag muna natin silang husgahan dahil sila lang po ay naglabas ng kanilang galit sa kanilang puso or meron lang talaga silang or nagmamalasakit lang talaga sila sa kanilang network dahil doon din sila
Dahil doon din sila kumukuha ng pangtustos ng kanilang pang-araw-araw. So maraming salamat po guys. Thank you.